Nagbigay naman ng ulat ang pamunuan ng NTF-ELCA kaugnay ng progreso ng implementasyon ng kanilang Barangay Development Program. Kaugnay nito, ipinahayag ng task force na nasa 2.5 milyong piso lamang ang naaprobahang pondo para sa nasabing programa ngayong taon. Si Criselyn Catarong magbabalita. Ayon kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA Executive Director Ernesto Torres Jr., 280 insurgency cleared na mga barangay ang isasama sa listahan ng mga benepisyaryo ng Barangay Development Program o BDP. Ang mga barangay na ito'y mula sa Zamboanga City, Sulu, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at Basilan. Isinalaysay ni Torres na ang mga insurgency-free barangay mula sa Sulu, Lanao del Sur at Zamboanga City ang magiging unang tatanggap ng Retooled Community Support Program o RCSP sa 2026 at makikinabang sa BDP sa 2027. Ang mga barangay naman mula sa Basilan at Maguindanao del Sur ay magiging benepisyaryo ng RCSP sa 2027 at makabebenepisyo sa Barangay Development Program sa 2028. Yung RCSP lang muna. This is a multi-agency team that goes to the community that were cleared from any terrorist group. No? They determine the needs of that community. Then saka po papasok ang BDP after RCSP. Mula 2021 hanggang 2025, hindi bababa sa 4,830 barangay ang kasalukuyang sakop ng BDP. Sa ilalim ng BDP, ang bawat barangay ay dapat makatanggap ng hindi bababa sa 10 milyong pisong halaga ng mga programa, aktibidad at proyekto. Subalit, nabawasan ang naturang halaga at naging 2.5 milyong piso na lamang kada barangay sa ilalim ng 2025 budget. Ang na-approve na funding doon ay 2.5 million instead of 10 million per barangay. But there is an instruction coming from the President to the DBM. DOF was also there to find ways to recover a portion or the whole of this last amount for the implementation of BDP 2025. Samantala, iniulat ng National Amnesty Commission na mula sa grupo ng CPP, NPA, NDF, nakapagtala ang ahensya ng kabuang 1,577 aplikante mula sa 2,233 na mandirigma nito. Mayroon namang kabuang 2,481 aplikante mula sa 4 na grupo na binigyan ng pamahalaan ng pagkakataon o sakop ng proklamasyon na mag-apply para sa amnestiya. Sakop ng proclamations numbers 403, 404, 405 at 406 ang Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army Alex Boncayo Brigade, ang CPP, NPA, NTF, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Ipinagkaloob ang amnestiya para hikayatin ang mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Gayunman, hindi saklaw ng nasabing proklamasyon o amnestiya ang mga mabibigat na kaso o krimen. Kaugnay nito, inihayag ni Attorney Lea Armamento, chairperson ng komisyon, na malaki ang maitutulong ng Safe Conduct Pass para ma-access ang mga miyembro ng mga grupong ito na sakop ng proklamasyon para sa amnestiya. All members of the National Amnesty Commission who are ex officio, they are recommended for the grant of authority to the National Amnesty Commission to have authority to issue the Safe Conduct Pass. Matatanda ang hiniling ng komisyon sa Office of the President na isyuhan ng Safe Conduct Pass ang mga rebeldeng nais magbalik loob sa gobyerno para matiyak na hindi sila aarestuhin ng mga otoridad kapag nag-apply para sa amnestiya ng pamahalaan. Saad ni Armamento, nag-aalanganin kasi ang ilang rebeldeng nais magbalik loob sa gobyerno, lalo na ang mga mayroong warrant of arrest, dahil sa pangambang aarestuhin sila kapag lumutang at mag-apply ng amnestiya. They want to apply for amnesty but they cannot go out of their hiding place because of their fear that they be arrested. So what we were doing then was that we go to where they are and get their application. Sometimes we interview them through online. That is if they have Wi-Fi signals. If none, so it will be very difficult for us. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Criselyn Catarong, SMNI News.